Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Batangas, nakatayo ang isang maliit at lumang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon nakatira si Mang Lito kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Ang kanilang pamumuhay ay payak, sakto lamang sa pang-araw-araw na pangangailangan, at madalas ay kulang pa. Sa likod ng kanilang bahay ay may bakanting lupa na matagal nang hindi napapakinabangan. Dati itong tinatamnan ng gulay, ngunit nang tumanda si Mang Lito at manghina ang kanyang katawan, napabayaan na rin ang lupang iyon. Tuyo ang lupa at tila wala ng buhay na kayang umusbong dito. Isang umaga, habang pinagmamasdan ni Mang Lito ang kanyang mga anak na naghahanda para pumasok sa eskwela, napabuntong hininga siya. Alam niyang kailangan nilang gumawa ng paraan upang mapabuti ang kanilang kalagayan kahit papaano. Matagal na nilang iniisip na magpatayo ng simpleng palikuran sa kanilang bakuran. Sa ngayon kasi, nakikigamit lamang sila sa kapitbahay at madalas ay nahihiya na rin ang kanyang pamilya. Para kay Mang Lito, hindi man marangya ang kanilang buhay, nais niyang mabigyan ng kahit kaunting ginhawa ang kanyang asawa at mga anak. Kaya naman, matapos ang ilang araw na pag-iipon ng lakas ng loob, napagdesisyunan niyang simulan ang paghuhukay sa likod bahay upang doon itayo ang kanilang balak na palikuran. Sa unang araw ng paghuhukay, simple lamang ang kanyang pakay. Bitbit ang lumang pala at asarol, nagsimula siyang maghukay sa gitna ng bakanting lupa. Mabigat ang bawat galaw, ngunit pinipilit niyang magpatuloy. Ang lupa ay matigas at tuyot, tila matagal nang hindi nagagalaw. Pawis ang bumalot sa kanyang buong katawan habang paulit-ulit niyang tinatamaan ng pala ang lupa. Sa bawat hukay, naiisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na tahimik na sumusuporta sa kanya, at ang kanyang mga anak na nangangarap ng mas maayos na buhay. Lumipas ang ilang oras at unti-unti nang lumalalim ang kanyang hinuhukay. Ngunit habang lumalalim, may napansin siyang kakaiba sa lupa. May bahagi na tila mas matigas kaysa sa iba. Unay, inakala niyang bato lamang iyon. Karaniwan na sa ganitong lugar ang pagkakaroon ng malalaking bato sa ilalim ng lupa. Ngunit nang kanyang hukayin ng mas maingat, napansin niyang hindi ito pangkaraniwang bato. Tumigil siya sandali at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang inalis ang lupa sa paligid ng bagay na kanyang natamaan. Isang matigas at makinis na bagay ang unti-unting lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Hindi ito bato. Hindi rin ito kahoy. Ito ay tila isang lumang kahon na nakabaon ng matagal. Napakunot ang noo ni Mang Lito. Hindi niya inaasahan ang ganitong bagay sa kanyang bakuran. Sa tagal nilang nakatira roon, wala naman siyang narinig na kwento tungkol sa anumang kayamanan o nakatagong bagay sa kanilang lupa. Ngunit naroon ito sa harap niya. Tahimik niyang pinagmasdan ang kahon. Hindi niya agad hinawakan. Sa halip, umupo muna siya sa tabi nito.
iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya, halo ng kaba at pagtataka. Sa kanyang isipan, sumagi ang mga lumang kwento na naririnig niya noon pa. Mga kwento ng mga kayamanang nakabaon sa lupa, iniwan ng mga taong matagal nang naglaho. Ngunit hindi siya agad naniwala rito. Para kay Mang Lito, isa lamang siyang simpleng tao na naghuhukay para sa isang simpleng layunin. Ngunit ngayon, tila may ibang dahilan kung bakit siya naghuhukay. Matagal siyang nanatiling nakatitig sa kahon bago niya muling hinawakan ang kanyang pala. Dahan-dahan niyang tinanggal ang natitirang lupa sa paligid nito. Habang mas lumalabas ang kabuuan ng kahon, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang itsura nito. Hindi ito mukhang bago. Sa katunayan, tila napakatagal na nitong nakabaon sa lupa. May mga ukit sa ibabaw nito, ngunit dahil sa dumi at kalumaan, hindi niya agad maaninag kung ano ang mga iyon. Sa kabila ng kanyang pag-alinlangan, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kahon. Malamig ito sa kanyang palad. Tahimik ang paligid, tila walang kahit anong gumagalaw maliban sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ang kanyang natuklasan ay magdadala ng swerte o ng problema. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang simpleng paghuhukay para sa isang palikuran ay naging simula ng isang bagay na hindi niya inaasahan. At ang kahong iyon na matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanilang bakuran ay may dalang lihim na unti-unti pa lamang mabubunyag. Hindi agad binuksan ni Mang Lito ang kahon. Matagal siyang nakaupo sa gilid ng hukay. Hawak ang kanyang tuhod habang nakatitig sa bagay na kanyang natuklasan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang liwanag na tumatama sa kahon ay lalong nagpapakita ng mga ukit na naroon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang ibabaw nito gamit ang kanyang kamay. Unti-unting luminaw ang mga marka, mga hugis na tila hindi pangkaraniwan. Hindi ito simpleng disenyo, may kakaibang ayos, parang mga simbolong may kahulugan. Hindi niya ito maunawaan. Napabuntong hininga siya at tumingin sa paligid. Tahimik ang kanilang bakuran. Walang nakapansin sa kanyang ginagawa. Sa kanyang isip, may dalawang boses na tila nagtatalo. Ang una ay nagsasabing, iwan na lamang ang kahon at ipagpatuloy ang paghuhukay para sa palikuran. Hindi naman iyon ang kanyang sadya. Isa lamang itong sagabal sa kanyang gawain. Ngunit ang pangalawa ay mas malakas. Isang boses ng kuryosidad. Hindi niya maitatanggi na nais niyang malaman kung ano ang laman nito. Muli niyang hinawakan ang kahon. Mabigat ito at halatang matagal nang nakabaon sa lupa. Sinubukan niya itong igalaw, ngunit hindi pa ito tuluyang kumakalas sa lupa. Kaya muli siyang kumuha ng pala at mas maingat na hinukay ang paligid nito. Sa bawat pagtama ng pala sa lupa, mas lumilinaw sa kanya na hindi basta-basta ang kanyang natagpuan. Unti-unti niyang nailalabas ang kabuuan ng kahon hanggang sa tuluyan itong lumuwag.
Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang damit bago niya ito muling hinawakan. Sa pagkakataong ito, nagawa na niyang buhatin ang kahon palabas ng hukay. Ipinatong niya ito sa lupa at pinagmasdan. Hindi ito kalakihan, sapat lamang upang mabuhat ng isang tao. Ngunit sa kabila ng sukat nito, ramdam niya ang bigat, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa kung anumang laman nito. Napansin niya ang isang maliit na kandado sa harap. Lumang-luma na ito, ngunit tila matibay pa rin. Napakamot si Mang Lito sa kanyang ulo. Wala siyang susi para dito. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad papasok ng bahay. Bumalik siya na may dalang lumang martilyo at isang patag na bakal na kanyang ginagamit sa iba't ibang gawain. Muli siyang umupo sa tabi ng kahon. Tahimik ang kanyang galaw. Maingat niyang tinamaan ang kandado. Sa unang tama, walang nangyari. Sa pangalawa, bahagya itong umuga. Sa pangatlo, tuluyan itong bumigay. Napahinto siya. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Para bang hinihintay ng sandali na iyon ang kanyang susunod na gagawin. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang inangat ang takip ng kahon. Sa una, madilim ang kanyang nakita. Ngunit nang tuluyan niyang mabuksan ito, tinamaan ng liwanag ng papalubog na araw ang loob ng kahon. At doon niya nakita mga lumang bagay na hindi niya agad makilala. May mga barya, hindi tulad ng karaniwang ginagamit sa kasalukuyan. Iba ang hugis, iba ang kulay, at tila napakatagal na ng mga ito. Mayroon ding mga alahas, mga singsing at kwintas na may kakaibang disenyo. Hindi man kumikinang ng husto dahil sa alikabok at kalumaan, halata pa rin ang kanilang halaga. At sa pinakailalim, may isang nakatiklop na tela. Maingat niyang kinuha ito. Pagkabukas niya, may isang bagay na nakapaloob dito. Isang maliit na rebulto. Hindi ito karaniwan. Ang anyo nito ay tila isang tao, ngunit may kakaibang detalye na hindi niya maipaliwanag. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata ay tila nakatingin ng direkta sa kanya. Napaatras si Mang Lito. May kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bigat ang presensya ng maliit na rebultong iyon. Muli niyang ibinalik ang tingin sa kahon. Hindi lamang ito simpleng koleksyon ng lumang gamit. Ramdam niya na may kasaysayan ang mga ito. At marahil, may dahilan kung bakit ito nakabaon sa kanilang bakuran. Napaupo siya ng tuluyan sa lupa. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Ang simpleng plano na maghukay para sa palikuran ay nauwi sa pagtuklas ng isang bagay na maaaring magbago ng kanyang buhay. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang kaba. Hindi niya alam kung ang kanyang natagpuan ay isang biyaya o isang bagay na dapat sana ay nanatiling nakabaon sa lupa. Sa kanyang harapan, bukas ang kahon. At sa loob nito ay ang mga lihim na matagal nang naghihintay
na muling makita ng liwanag. Matagal na nakaupo si Mang Lito sa tabi ng kahon, tila hindi pa rin lubos na matanggap ang kanyang natuklasan. Ang hangin sa paligid ay malamig na, at ang dilim ay unti-unti nang bumabalot sa kanyang bakuran. Ngunit hindi siya gumagalaw. Nakatitig lamang siya sa mga laman ng kahon. Dahan-dahan niyang muling kinuha ang maliit na rebulto. Mas maingat na ngayon ang kanyang paghawak. Tila ba may takot siyang maramdaman muli ang kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanya kanina. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ang mukha ng rebulto ay hindi masasabing galit, ngunit hindi rin payapa. May kakaibang anyo ito, parang may ibig sabihin na hindi agad maunawaan. Ang mga mata nito, bagamat yari lamang sa matigas na material, ay tila may lalim. Napabuntong hininga si Mang Lito. Ibinaba niya ang rebulto at muling sinuri ang iba pang laman ng kahon. Kinuha niya ang isa sa mga barya. Ipinatong niya ito sa kanyang palad at tinapik ng kanyang daliri upang matanggal ang alikabok. Unti-unting lumitaw ang mga detalye, mga simbolo at letra na hindi niya agad makilala. Hindi ito katulad ng mga baryang nakikita niya sa palengke o tindahan. Ito ay tila mula sa ibang panahon. Muli niyang binalikan ang mga alahas. Kahit na marumi at kupas na ang iba, halata pa rin ang maingat na pagkakagawa sa mga ito. Ang mga singsing ay may mga ukit, at ang mga kwintas ay may kakaibang disenyo na tila may sariling kwento. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang atensyon ay bumabalik sa rebulto. May kung anong hatak ito na hindi niya may paliwanag. Tumayo si Mang Lito at dahan-dahang binuhat ang kahon. Dinala niya ito papasok ng bahay, iniingat na hindi ito mahulog o matumba. Sa loob, nadatnan niya ang kanyang asawa na nagluluto. Napatingin ito sa kanya at agad na napansin ang seryoso niyang mukha. "Ano yan?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Mang Lito. Ipinatong muna niya ang kahon sa lumang mesa bago siya humarap sa kanyang asawa. "May nakita ako sa likod," maikli niyang sagot. Lumapit ang kanyang asawa at tumingin sa loob ng kahon. Nanlaki ang mga mata nito. "Ano to?" bulong nito. "Hindi ko rin alam," sagot ni Mang Lito. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang laman ng kahon. Ang mga bata ay nasa sulok, abala sa kanilang sariling gawain, walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari. "Kaya ba to kayamanan?" mahinang tanong ng kanyang asawa. Hindi agad nakasagot si Mang Lito. Gusto niyang sabihin na oo. Gusto niyang maniwala na ito na ang sagot sa kanilang kahirapan. Ngunit may bahagi sa kanya na nag-aalinlangan. "Hindi ko sigurado," sabi niya sa wakas. Kinuha ng kanyang asawa ang isang kwintas at tiningnan ito ng mabuti. "Kung totoo man to, malaking tulong to sa atin," dagdag nito. Napatingin si Mang Lito sa kanya. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may kakaiba sa lahat ng ito.
Hindi ito basta-bastang swerte. Muling bumaling ang kanyang tingin sa rebulto na nasa ibabaw ng tela. Tahimik ito. Ngunit tila may presensya. Sa tingin mo, saan galing to? Tanong ng kanyang asawa. Umiling si Mang Lito. Hindi ko alam, sagot niya. Lumipas ang ilang sandali na walang nagsasalita. Pagkatapos, marahang isinara ni Mang Lito ang kahon. Hindi muna natin ipagsasabi, sabi niya. Napatingin ang kanyang asawa sa kanya. Bakit? Hindi pa natin alam kung ano to, paliwanag niya. Mas mabuting sigurado muna tayo. Hindi na kumontra ang kanyang asawa. Nauunawaan nito ang kanyang punto. Sa baryong kanilang tinitirhan, mabilis kumalat ang balita. At kung malaman ng iba ang kanilang natuklasan, hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari. Muling binuksan ni Mang Lito ang kahon at kinuha ang rebulto. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nais niya itong mas pagmasdan. Umupo siya sa isang sulok at tahimik na pinagmasdan ang maliit na bagay na iyon. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa kanyang pakiramdam. Ang kanyang pagod ay tila nawala. Ang kanyang isip ay naging malinaw. Ngunit kasabay nito ay ang pag-usbong ng isang kakaibang ideya. Isang ideya na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling. Tinitigan niya ang rebulto. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang natuklasan ay hindi lamang tungkol sa pera o kayamanan. May mas malalim na dahilan kung bakit ito napunta sa kanya. At habang hawak niya ang rebulto, hindi niya napansin na sa labas ng kanilang bahay may isang tao na nakatingin. Tahimik, nagmamasid, at tila alam ang lihim na ngayon lamang natuklasan ni Mang Lito. Lumalim ang gabi sa baryo at isa-isang namatay ang mga ilaw sa mga kabahayan. Sa loob ng bahay ni Mang Lito, tahimik na rin ang paligid. Ang kanyang mga anak ay mahimbing nang natutulog. At ang kanyang asawa ay nakahiga na rin, bagamat halatang may iniisip. Ngunit si Mang Lito ay gising pa. Nakaupo siya sa tabi ng mesa, nakatitig sa kahon na kanyang itinago sa ilalim ng isang lumang tela. Hindi niya ito inilayo sa kanyang paningin, tila ba ay may takot siyang mawala ito. O baka naman ay may ibang dahilan kung bakit ayaw niyang ipikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay ang maliit na rebulto. Muli at muli niya itong pinagmamasdan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sa tuwing hawak niya ito, pakiramdam niya ay may kung anong nagbabago sa kanyang loob. May kakaibang lakas, o marahil ay kumpiyansa na unti-unting sumisibol sa kanya. Ngunit kasabay nito ay ang hindi maalis na kaba. Tahimik ang gabi. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, may ibang nangyayari. Sa dilim, sa may likod bahay kung saan niya hinukay ang kahon, may isang aninong nakatayo. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang ito sa bahay ni Mang Lito. Hindi malinaw ang anyo nito. Ngunit halata ang presensya. Parang matagal na itong naroon.
Parang matagal na nitong hinihintay ang sandaling iyon. Sa loob ng bahay, napabuntong hininga si Mang Lito at sa wakas ay inilapag ang rebulto sa mesa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang makakapagpahinga kahit sandali. Ngunit hindi siya agad nakatulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng kahon, ng mga barya, ng mga alahas, at higit sa lahat, ng rebulto. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, tila may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Sino ang nagbaon nito? At bakit sa kanilang bakuran? Hindi niya namalayan na siya ay nakatulog na pala habang nakaupo. Ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi payapa. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang lugar kung saan siya naghukay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tulad ng dati. Ang lupa ay sariwa, tila bagong hukay. At sa gitna nito, may mga taong nakatayo. Hindi niya maaninag ang kanilang mga mukha, ngunit malinaw ang kanilang ginagawa. May hawak silang kahon, ang parehong kahon na kanyang natagpuan. Dahan-dahan nila itong ibinaba sa lupa. At bago nila tuluyang tinabunan, may inilagay silang isang bagay sa ibabaw nito, isang rebulto. Ang parehong rebulto na hawak niya ngayon. Napaatras si Mang Lito sa kanyang panaginip. Nais niyang sumigaw, nais niyang magtanong, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. At pagkatapos, unti-unting naglaho ang mga taong iyon. Naiwan lamang ang kahon na nakabaon sa lupa at ang katahimikan. Biglang nagising si Mang Lito. Mabilis ang kanyang paghinga at pawis ang bumalot sa kanyang noo. Napatingin siya sa mesa. Naroon pa rin ang rebulto. Tahimik. Walang galaw. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanya ang isang bagay. Ang kanyang natagpuan ay hindi basta iniwan. Ito ay itinago. At marahil, may dahilan kung bakit hindi ito dapat matagpuan. Napalingon siya sa pintuan ng kanilang bahay. May kakaiba siyang naramdaman. Parang may nakatingin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sinilip niya ang labas. Madilim. Tahimik. Walang tao. Ngunit hindi nawala ang kanyang pakiramdam. Sa kabilang panig ng kanilang bakuran, sa lugar kung saan niya hinukay ang kahon, tila may bakas ng paggalaw. Hindi niya masigurado. Ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing hindi siya nag-iisa. Muling bumalik si Mang Lito sa mesa at hinawakan ang rebulto. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang kuryosidad ang kanyang nararamdaman. May halong pag-iingat na. At unti-unti niyang nauunawaan. Ang kayamanang kanyang natagpuan ay maaaring magdala ng pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit maaari rin itong magdala ng panganib. At sa dilim ng gabi, habang ang lahat ay tahimik, may mga matang patuloy na nagmamasid, naghihintay, at handang kumilos sa tamang sandali. Pagsapit ng umaga, tila normal ang lahat sa bahay ni Mang Lito.
Sumikat ang araw gaya ng dati, at ang mga tunog ng baryo, tilaok ng manok, usapan ng mga kapitbahay, at ingay ng mga batang papasok sa paaralan ay muling bumalot sa paligid. Ngunit para kay Mang Lito, may nagbago na. Maaga siyang nagising, kahit kaunti lamang ang kanyang tulog. Tahimik siyang bumangon at agad na tumingin sa mesa kung saan niya iniwan ang kahon at ang rebulto. Naroon pa rin ang mga ito. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi na katulad ng dati. May halong pag-aalala. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at muling sinuri ang laman nito. Isa-isa niyang hinawakan ang mga barya at alahas, parang sinusubukang kumpirmahin kung totoo ang lahat. Pagkatapos, kinuha niya ang rebulto. Sa sandaling mahawakan niya ito, muling bumalik ang kakaibang pakiramdam, ang bigat na hindi maipaliwanag, at ang tahimik na presensya na tila nakamasid sa kanya. Agad niya itong ibinalik sa loob ng kahon. Sa pagkakataong iyon, napagdesisyunan niyang itago muna ang lahat. Hindi niya pa alam kung ano ang dapat gawin, ngunit sigurado siyang hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita sa iba ang kanyang natuklasan. Kaya kinuha niya ang kahon at inilagay ito sa ilalim ng kanilang kama, tinakpan ng lumang tela upang hindi agad mapansin. Habang ginagawa niya ito, napansin siya ng kanyang asawa. "Tinatago mo na?" tanong nito. Tumango si Mang Lito. "Mas mabuti na to," sagot niya. "Hindi pa natin alam kung ano talaga yan." Tahimik na tumango ang kanyang asawa, bagamat halata sa mukha nito ang pag-aalala at pag-asa. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, lumabas si Mang Lito upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulang paghuhukay. Hindi pa tapos ang hukay para sa kanilang palikuran. Ngunit pagdating niya sa likod bahay, agad siyang napahinto. May kakaiba. Ang lupa na kanyang hinukay kahapon ay tila nagalaw. Hindi ito tulad ng iniwan niya. May mga bakas ng paa. Malinaw. Hindi iyon kanya. Unti-unti siyang lumapit sa hukay, pinagmasdan ang paligid. Tahimik ang buong bakuran, ngunit ang kanyang pakiramdam ay lalong bumigat. May ibang taong pumunta roon kagabi, at hindi niya alam kung sino. Napayuko siya at sinuri ang mga bakas. Hindi siya eksperto, ngunit halata na hindi lamang isa ang dumaan doon. May dalawa o higit pa. Napahigpit ang kanyang hawak sa pala. Sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang isang posibilidad. May nakakaalam. Hindi man sigurado kung ano ang kanyang natagpuan. May ibang taong interesado sa lugar na iyon. Tumayo siya ng tuwid at tumingin sa paligid. Ang mga bahay ng kapitbahay ay tila normal. May mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Walang anumang indikasyon na may kakaibang nangyari. Ngunit hindi na siya mapalagay. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghuhukay. Ngunit mas maingat na ngayon ang kanyang kilos. Paminsan-minsan, lumilingon siya sa paligid, sinusubukang makita kung may nagmamasid. Habang tumatagal,
mas lumalalim ang kanyang pag-aalala. Hindi na lamang ito tungkol sa kayamanan. May kasamang panganib ang kanyang natuklasan. Maya-maya, napansin niyang may isang tao sa di kalayuan nakatingin sa kanya. Isang lalaki. Hindi niya agad makilala, ngunit sigurado siyang hindi ito madalas makita sa kanilang lugar. Nakatayo lamang ito, tila nagmamasid. Nang mapansin nitong nakatingin si Mang Lito, agad itong umiwas ng tingin at naglakad palayo. Napakunot ang noo ni Mang Lito. Hindi iyon pangkaraniwang kilos. Sa baryo, kilala halos lahat ng tao. At kung may bagong mukha, madali itong napapansin. Ngunit ang lalaking iyon ay tila sinadyang magtago. Sa sandaling iyon, mas lalong tumibay ang kanyang hinala. May ibang taong may interes sa kanyang natuklasan, at maaaring nagsisimula pa lamang ang lahat. Sa hapon, bumalik siya sa loob ng bahay. Tahimik siyang umupo at muling tumingin sa ilalim ng kama kung saan niya itinago ang kahon. Hindi niya ito inilabas. Ngunit sapat na ang kaalaman na naroon ito upang muling bumalik ang kanyang pag-aalala. Sa labas, patuloy ang normal na buhay ng baryo. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na iyon, may lihim na unti-unting nagiging sanhi ng pagbabago. At si Mang Lito, na dati abala lamang sa paghahanap buhay, ay ngayon nahaharap sa isang sitwasyon na hindi niya inaasahan. Isang lihim na maaaring magdala ng pag-asa o tuluyang magbukas ng pinto sa panganib na hindi niya kayang kontrolin. Hindi na naging payapa ang sumunod na mga araw para kay Mang Lito. Kahit anong pilit niyang gawing normal ang kanyang gawain, ang paghuhukay, ang pagtulong sa bahay, at ang pakikipag-usap sa kanyang pamilya, may isang bahagi ng kanyang isipan na patuloy na bumabalik sa kahon na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. At higit sa lahat, sa rebulto. Sa bawat umaga, bago pa man siya lumabas ng bahay, sinisilip niya ang kahon. Hindi niya ito binubuksan sa harap ng iba, ngunit may kakaibang pagnanais na tiyaking naroon pa rin ang lahat. At sa bawat pagsilip, hindi nawawala ang pakiramdam na tila may nagmamasid. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa lilim ng isang puno, malapit sa kanilang bakuran, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Hindi niya ito agad nakilala. Ang matanda ay payat, nakasuot ng lumang damit, at may mga matang tila maraming alam. "Matagal ka nang nakatira rito?" tanong ng matanda. Napatingin si Mang Lito. "Oo," sagot niya. "Bakit po?" Umupo ang matanda sa di kalayuan, hindi masyadong malapit, ngunit sapat upang marinig ang isa't isa. "May mga bagay sa lupa na hindi basta-basta dapat ginagalaw," sabi nito. Napakunot ang noo ni Mang Lito. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapan. "Hindi ko po maintindihan," sagot niya. Ngunit hindi sumagot agad ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa likod bahay, sa lugar kung saan matatagpuan ang hukay. At sa sandaling iyon, tila may bumigat sa pakiramdam ni Mang Lito.
May nahukay ka, mahinang sabi ng matanda. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi siya agad nakapagsalita. Paano niyo po nalaman? Tanong niya sa wakas. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng diretso. Hindi lahat ng kayamanan ay para sa sinumang makakita, sabi nito. May mga bagay na iniingatan at may dahilan kung bakit. Napahigpit ang hawak ni Mang Lito sa kanyang mga kamay. Kung alam niyo po, sabihin niyo na lang, sabi niya. Ano ba talaga yon? Huminga ng malalim ang matanda bago muling nagsalita. Matagal na panahon na ang lumipas, simula nito. Bago pa man maitayo ang karamihan sa mga bahay dito, may isang pamilya na kilala sa lugar na ito. Tahimik na nakinig si Mang Lito. Mayaman sila, ngunit hindi lang sa pera. May mga bagay silang pag-aari na hindi karaniwan. Anong klasing bagay? Tanong ni Mang Lito. Sandaling tumahimik ang matanda bago sumagot. Mga bagay na hindi dapat napupunta sa maling kamay. Napatingin si Mang Lito sa lupa. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa kahon at sa rebulto. May nangyari sa pamilya na iyon, patuloy ng matanda. Bigla silang nawala. Walang nakakaalam kung saan sila napunta. Pero bago iyon, may mga nagsabi na may itinago sila. Dahan-dahang napataas ang tingin ni Mang Lito. At sa tingin niyo, iyon ang nahukay ko? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo ito at pinagmasdan ang paligid. Kung ano man ang nahanap mo, sabi nito, hindi pa tapos ang kwento nito. At hindi ikaw ang unang nakahawak niyan. Nanatiling tahimik si Mang Lito. May iba na ring naghahanap niyan, dagdag ng matanda, at may ilan na hindi na muling nakita. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lito. Anong ibig niyong sabihin? Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa halip, nagsimula na itong maglakad palayo. Sandali, tawag ni Mang Lito. Sino po kayo? Hindi ito lumingon. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin, narinig niya ang huling sinabi nito. Mag-ingat ka. At pagkatapos, nawala na ang matanda sa kanyang paningin. Matagal na nakatayo si Mang Lito sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Takot, pagkalito, o pagdududa. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya ngayon. Ang kanyang natuklasan ay may koneksyon sa isang nakaraan na hindi niya alam. At may mga taong maaaring naghahanap nito. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay. Lumuhod siya sa tabi ng kama at inilabas ang kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Naroon pa rin ang lahat. Ang mga barya, ang mga alahas, at ang rebulto. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito misteryo para sa kanya. Ito ay isang bagay na maaaring magdala ng kapahamakan. At habang hawak niya ang rebulto, unti-unti niyang naramdaman na ang kanyang buhay ay hindi na muling babalik sa dati.
Hindi na mapakali si Mang Lito mula nang makausap niya ang matandang lalaki. Ang bawat salita nito ay tila umuukit sa kanyang isipan. Kahit anong pilit niyang kalimutan ang mga babala, patuloy itong bumabalik, parang isang paalala na hindi niya maaaring takasan. Sa gabing iyon, muling naging tahimik ang kanilang bahay. Ngunit tulad ng mga nakaraang gabi, hindi agad nakatulog si Mang Lito. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang kahon. Hindi na niya ito kayang iwanan lamang na nakatago. May kung anong nagtutulak sa kanya na buksan ito, na muling tingnan ang laman nito, lalo na ang rebulto. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Tahimik ang lahat. Isa-isa niyang tiningnan ang mga barya at alahas, ngunit hindi siya nagtagal sa mga iyon. Agad siyang bumaling sa rebulto. Kinuha niya ito. Sa sandaling mahawakan niya ito, may kakaibang init na kumalat sa kanyang palad. Hindi ito masakit, ngunit sapat upang mapansin niya. Napakunot ang kanyang noo. Hindi ito ang unang beses na may kakaiba siyang naramdaman, ngunit ngayon ay mas malinaw. Mas buhay. Tinitigan niya ang rebulto. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang isang detalye na hindi niya nakita noon. May maliliit na ukit sa likod nito. Mga simbolo, katulad ng nasa kahon. Napapitlag siya. Dahan-dahan niyang inilapit ang rebulto sa ilaw ng lampara upang mas makita ang mga ukit. Hindi niya ito maintindihan, ngunit tila may pattern. Parang isang mensahe. Habang nakatutok ang kanyang atensyon sa mga simbolo, hindi niya namalayan ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila tumahimik. Ang mga tunog sa labas ay biglang nawala. At sa kanyang isipan, may isang imahe na unti-unting lumitaw. Isang lugar. Hindi niya ito kilala, ngunit pakiramdam niya ay naroon na siya. Isang lumang lupa, may mga puno, at sa gitna nito ay may isang malaking bato. At sa ilalim ng batong iyon, may isang bagay. Biglang napabitaw si Mang Lito sa rebulto. Mabilis ang kanyang paghinga. Napatingin siya sa paligid. Naroon pa rin siya sa loob ng kanilang bahay. Tahimik. Walang nagbago. Ngunit ang kanyang naramdaman ay hindi niya maipaliwanag. Hindi iyon simpleng imahinasyon. Napatingin siya sa rebulto na nasa kanyang tabi. Ngayon, mas malinaw na sa kanya. Ang bagay na ito ay hindi basta lumang gamit. May dala itong lihim. At tila sinusubukan itong ipakita sa kanya ang isang bagay. Napaupo siya ng tuwid. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng lugar na kanyang nakita. Ang malaking bato. Ang lupa sa paligid nito. At ang pakiramdam na may nakatago roon. May isa pa. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ideyang iyon, ngunit tila sigurado siya. Ang kahon na kanyang natagpuan ay maaaring bahagi lamang ng isang mas malaking lihim. At marahil, may iba pang nakabaon.
Ngunit kasabay ng pag-usbong ng ideyang iyon ay ang pag-alala sa babala ng matanda. Hindi lahat ng bagay ay dapat hinuhukay. Napahawak si Mang Lito sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kung susundin niya ang kanyang nakita, maaaring matuklasan niya ang mas malaking katotohanan. Ngunit maaari rin itong magdala ng mas malaking panganib. Muli niyang tiningnan ang rebulto. Tahimik ito. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito isang misteryosong bagay. Ito ay tila isang gabay, isang susi, at marahil isang pagsubok. Sa labas ng kanilang bahay, muling umihip ang hangin. At sa dilim, may mga matang patuloy na nagmamasid. Mas malapit na ngayon. Mas alerto. At tila naghihintay sa susunod na hakbang ni Mang Lito. Sa loob ng bahay, unti-unting nabubuo ang isang desisyon. At sa unang pagkakataon, naisip ni Mang Lito na maaaring hindi sapat ang manatili lamang sa kung ano ang kanyang natagpuan. Maaaring kailangan niyang maghanap pa. Kinabukasan, hindi na nag-atubili si Mang Lito. Maagang maaga pa lamang ay gising na siya at bago pa man magising ang kanyang pamilya, tahimik siyang lumabas ng bahay. Bitbit niya ang kanyang pala, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang para sa paghuhukay ng palikuran ang kanyang pakay. May ibang dahilan na. Sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang imaheng kanyang nakita. Ang lugar na may malaking bato, napapalibutan ng mga puno, at ang pakiramdam na may nakatago roon. Hindi niya alam kung saan ito matatagpuan. Ngunit may kakaiba siyang paniniwala na makikita niya ito. Naglakad siya palayo sa kanilang bakuran. Tinahak ang makitid na daan papunta sa bahagi ng baryo na hindi niya madalas puntahan. Habang siya ay naglalakad, pinagmamasdan niya ang paligid, ang mga puno, ang lupa, ang mga daanan, tila ba naghahanap ng kahit anong pamilyar sa kanyang nakita. Sa bawat hakbang, may halo ng kaba at determinasyon. Hindi niya sigurado kung tama ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi na niya kayang baliwalain ang naramdaman niya. Lumipas ang ilang minuto ng paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang lugar na mas tahimik kaysa sa karaniwang bahagi ng baryo. Mas malago ang mga puno rito, mas makapal ang damo, at tila bihira ang dumadaan. Huminto siya sandali. May kung anong pamilyar. Dahan-dahan siyang umikot, sinusuri ang paligid. At doon niya ito nakita, isang malaking bato. Hindi ito agad kapansin-pansin, ngunit sa sandaling makita niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang pagkilala. Ito ang lugar. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Pagdating niya sa harap ng bato, tumigil siya. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao. Tanging hangin lamang ang marahang gumagalaw sa mga dahon. Inilapag niya ang kanyang dala at tumingin sa lupa sa paligid ng bato. Hindi ito gaanong naiiba sa ibang bahagi ng lugar. Ngunit sa kanyang pakiramdam,
may nakatago roon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maghukay. Sa unang ilang minuto, wala siyang nakitang kakaiba. Lupa lamang, mga ugat ng halaman, at maliliit na bato ang kanyang nahuhukay. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat paghukay, mas lalo siyang pinangungunahan ng kanyang kutob. Lumalim ang kanyang hinuhukay, at habang lumalalim, muli niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Ang parehong naramdaman niya noong una niyang makita ang kahon. Biglang tumama ang kanyang pala sa isang matigas na bagay. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang inalis ang lupa sa paligid nito. At unti-unting lumitaw ang isang bagay na kahawig ng kanyang unang natagpuan. Isang kahon. Ngunit iba ito. Mas malaki. At mas kakaiba ang itsura. Napaatras si Mang Lito. Hindi niya inaasahan na totoo ang kanyang nakita sa kanyang isipan. Ngunit naroon ito. Sa harap niya, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtuklas. May kasamang takot. Naalala niya ang sinabi ng matanda. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Ngunit huli na, naroon na siya at nahukay na niya ang pangalawang lihim. Tahimik siyang lumuhod at pinagmasdan ang kahon. Hindi niya ito agad hinawakan. Sa halip, tiningnan niya ang paligid. At sa sandaling iyon, napansin niya, may mga bakas ng paa, hindi sariwa. Ngunit malinaw na may ibang taong nakapunta na sa lugar na iyon. Napahigpit ang kanyang hawak sa pala. Hindi siya ang unang nakarating doon. At maaaring hindi rin siya nag-iisa ngayon. Muli siyang tumingin sa kahon. At sa pagkakataong iyon, alam niyang ang kanyang natuklasan ay hindi na lamang isang lihim na nakatago. Ito ay bahagi ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento na unti-unti niyang binubuksan. At habang siya ay nakaluhod sa harap ng pangalawang kahon, hindi niya napansin ang bahagyang paggalaw sa likod ng mga puno. May nagmamasid at tila mas malapit na kaysa dati. Nanatiling nakaluhod si Mang Lito sa harap ng pangalawang kahon. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi na lamang nakatuon dito. Ang kanyang atensyon ay napunta sa paligid. May kakaiba siyang naramdaman. Hindi na ito simpleng kutob. May presensya. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang pala, at muling sinuri ang mga puno sa kanyang likuran. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay tila may laman. Parang may nagtatago. Kung sino ka man, lumabas ka, mahinang sabi ni Mang Lito, pilit pinatatatag ang kanyang boses. Walang sumagot. Ngunit hindi nawala ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, may bahagyang paggalaw mula sa likod ng isang puno. At mula roon, unti-unting lumabas ang isang lalaki. Siya ang parehong lalaking nakita ni Mang Lito noong nakaraang araw. Tahimik itong nakatingin,
Hindi galit, ngunit hindi rin magaan ang ekspresyon. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Mang Lito. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin ito sa kahon na nasa harap ni Mang Lito. At nakita mo na rin pala, sabi nito sa wakas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lito. Ikaw, alam mo to? Tanong niya. Lumapit ng kaunti ang lalaki, ngunit hindi ito lumapit ng husto. Sapat lang, sagot nito. Napahigpit ang hawak ni Mang Lito sa pala. Kung alam mo, sabihin mo, sabi niya. Ano ba talaga tong mga to? Sandaling tumahimik ang lalaki bago muling nagsalita. Hindi ka dapat naghuhukay dito, sabi nito. Bakit? Agad na tanong ni Mang Lito. Dahil may mga bagay na mas mabuting manatiling nakatago. Napabuntong hininga si Mang Lito. Lahat na lang nang nagsasabi niyan, sagot niya. Pero walang gustong magpaliwanag. Hindi umimik ang lalaki. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pag-aalinlangan. Tingnan mo, sabi ni Mang Lito, sabay turo sa kahon. Hindi ko naman hinanap to, nahanap ko lang. Pero ngayon, nandito ka na, sagot ng lalaki. Tahimik ang sandali sa pagitan nila. Anong mangyayari kung buksan ko to? Tanong ni Mang Lito. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin ito sa paligid, parang tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Pagkatapos, muling bumaling kay Mang Lito. Kapag binuksan mo yan, sabi nito, hindi mo na mababalikan ang dati mong buhay. Napakunot ang noo ni Mang Lito. Ganon din naman na ang nangyayari, sagot niya. Simula nung una kong makita yung kahon, nagbago na ang lahat. Sandaling natahimik ang lalaki. At sa unang pagkakataon, tila nagbago ang ekspresyon nito. Parang may pag-unawa. Ilan ang nakuha mo? Tanong nito. Isa pa lang, sagot ni Mang Lito. Sa likod ng bahay namin. Tumango ang lalaki. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang, sabi nito. Mas lalong nalito si Mang Lito. Ilan ba talaga to? Tanong niya. Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, may isa pang ingay ang narinig mula sa di kalayuan. Pareho silang napalingon. May mga yabag. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Hindi ka nag-iisa sa paghahanap, sabi nito. At mukhang nahanap ka na rin nila. Napahigpit ang hawak ni Mang Lito sa pala. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Mga sino sila? Tanong niya. Ngunit hindi na sumagot ang lalaki. Sa halip, umatras ito. Kailangan mong umalis, sabi nito. At dalhin mo yan. Tumingin si Mang Lito sa kahon. Hindi pa ito bukas. Ngunit malinaw na hindi na ito basta bagay na maiiwan niya. Mabilis niyang hinawakan ang kahon at binuhat ito. Sa sandaling iyon, mas lalong lumakas ang tunog ng mga yabag. Palapit. Mas mabilis. Dito! Sabi ng lalaki.
sabay turo sa isang makitid na daan sa pagitan ng mga puno. Hindi na nag-isip pa si Mang Lito. Sumunod siya. Pareho silang tumakbo. Dala ang bigat ng kahon at ang kaba na unti-unting lumalaki sa kanilang dibdib. Sa likuran nila, malinaw na ang mga taong papalapit. At hindi na ito simpleng pagmamasid. Ito ay paghahabol. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Lito na ang kanyang natuklasan ay hindi lamang lihim. Ito ay isang bagay na may mga taong handang ipaglaban o kunin kahit ano pa ang kapalit. Humahabol ang malalakas na yabag sa likuran ni Mang Lito habang mabilis silang tumatakbo sa makitid na daan sa pagitan ng mga puno. Mabigat ang kahong bitbit niya, ngunit mas mabigat ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na siya lumingon. Hindi na niya kailangang kumpirmahin kung gaano kalapit ang mga humahabol. Ramdam niya. Pagod na siya nang sa wakas ay huminto ang lalaking kasama niya sa isang bahagi ng gubat na mas masukal at halos hindi na tinatahak ng mga tao. "Dito muna," sabi ng lalaki, hinihingal. Agad na inilapag ni Mang Lito ang kahon at sumandal sa isang puno. Pilit pinapakalma ang kanyang paghinga. Tahimik silang dalawa, nakikinig. Unti-unting nawala ang tunog ng mga yabag. Hindi malinaw kung sila ay naligaw o sadyang umatras. Ngunit hindi pa rin nawawala ang panganib. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita ang lalaki. "Hindi sila titigil," sabi nito. "Kung ano man ang hawak mo, mahalaga yan sa kanila." Napatingin si Mang Lito sa kahon. "At sa'yo?" tanong niya. "Bakit mo alam ang lahat ng to?" Sandaling tumahimik ang lalaki. Pagkatapos ay napabuntong hininga. "Ang pamilya ko, simula nito, may kinalaman sa mga bagay na yan." Tahimik na nakinig si Mang Lito. "Kami ang mga naiwang tagapagbantay," dagdag nito. "Hindi para gamitin ang laman ng mga kahon, kundi para siguraduhing hindi ito mapunta sa maling kamay." Napakunot ang noo ni Mang Lito. "Kung ganun, bakit hindi niyo hinanap noon pa?" tanong niya. "Matagal na naming hinahanap," sagot ng lalaki. "Pero hindi madali. Ang mga ito ay nakatago, hindi lang sa lupa, kundi sa panahon." Napaisip si Mang Lito. "Gaano karami ang mga kahon?" tanong niya. "3, sagot ng lalaki. "2 na ang hawak mo." Napatingin si Mang Lito sa kahon sa harap niya. Ibig sabihin, may isa pa. At hindi pa ito nahahanap. "Nasaan ang huli?" tanong niya. Umiling ang lalaki. "Iyon ang hindi namin alam." Tahimik ang sandali sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, malinaw na sa isip ni Mang Lito ang kabuuan ng kanyang sitwasyon. Hindi ito basta swerte. Hindi rin ito simpleng kayamanan. Ito ay isang responsibilidad at isang panganib. "Kung ibibigay ko sa iyo to," sabi ni Mang Lito, "matatapos na ba ito?" Tumingin ang lalaki sa kanya. "Hindi agad," sagot nito. "Pero mas mapapangalagaan ito."
napayuko si Mang Lito. Sa kanyang isipan, pumasok ang imahe ng kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanilang simpleng buhay. Naalala niya kung bakit siya nagsimulang maghukay. Hindi para sa kayamanan, kundi para sa mas maayos na buhay. Ngunit ngayon, nasa harap niya ang isang desisyon. Kung hahawakan niya ang mga kahon, maaaring magbago ang kanilang buhay. Ngunit maaaring mawala rin ang lahat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kahon. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos, marahan niya itong itinulak palapit sa lalaki. "Kunin mo," sabi niya. Tahimik ang lalaki habang tinitingnan siya. "Sigurado ka?" tanong nito. Tumango si Mang Lito. "Hindi ko kailangan yan," sagot niya. "Ang kailangan ko, ang pamilya ko." Sandaling hindi nagsalita ang lalaki. Pagkatapos, dahan-dahan nitong kinuha ang kahon. "Hindi ka namin makakalimutan," sabi nito. Ngunit umiling si Mang Lito. "Hindi na kailangan," sagot niya. Muling bumalik ang katahimikan. Maya-maya, tumayo si Mang Lito. "Kailangan ko nang umuwi," sabi niya. Tumango ang lalaki. "Mag-ingat ka," sabi nito. Hindi na lumingon si Mang Lito habang siya ay naglalakad pabalik sa baryo. Sa bawat hakbang, unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa pagkawala ng kahon, kundi dahil sa kanyang desisyon. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang pamilya na naghihintay. Tahimik siyang pumasok. At sa pagkakataong iyon, walang lihim na dala. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Tinapos ni Mang Lito ang paghuhukay para sa kanilang palikuran. At sa wakas, nagkaroon din sila ng sariling maayos na pasilidad. Walang kayamanan, walang alahas, ngunit may kapayapaan. At para kay Mang Lito, sapat na iyon. Sa kabilang banda, sa isang lugar na hindi naabot ng karamihan, tahimik na iniingatan ng mga tagapagbantay ang dalawang kahon. At ang huli ay nananatiling nakatago, naghihintay. Hanggang sa muling dumating ang panahong ito ay matatagpuan. Wakas.